Huwag kang ganyan. Senyor, huwag kang alis. Alam ko, kahit na ngayon ay isa ka ng luma. At halos walang nakakakilala sa'yo. Hindi tulad ko na sikat na aktres. Pero, nag-artista ka naman ng ilang taon, bakit hindi ka nalang tumigil? At turuan mo ako. Hindi na itong uri ng pag-arte. Hindi ko kayang turuan. Booking man. Ang isang nagpapakabanal ay dapat laging handang tumulong. Gusto ka ni Jingjing na turuan. Kaya't manatili ka rito. Sige, gusto kong makita kung hanggang saan ang kahihiyan ninyo. Sa harap ko. Monk. Seryoso ka bang walang nararamdaman para sa akin? Kuya Gu, ano sa palagay mo ang aming pagganap? Hindi ganyan ang pagganap bilang Kingshi. Siya ay mahalay hindi bastos. Ito ay pag-akit hindi paghagis. Ginawa mong malaswa ang pagpapakita ng pagnanasa. Ginawa mong pagtatampo ang pag-akit. Walang buhay ang iyong mga mata. Hindi mo kontrolado ang iyong mga dalaw. Bukod sa pagdikit, ano pa ang alam mong gawin? Ikaf. Siya ay si Fahai, hindi isang bastos. Kaunting haplos lang ay nagugustuhan mo na. Ang pagganap na walang diwa ay karaniwan, ang pagiging mahalay na walang kontrol ay pangit. Zhou Jing, ang pagganap mo sa eksenang ito ay napakapangit. Booking man, kailangan mo siyang gabayan. Hindi siya dapat pagalitan. Ikaw ay isang taong nagsasanay. Bakit ang hilig mong magsalita ng walang saysay? Sage, pagod na ako. Achen, ito ba ang kwarto mo? Gusto kong matulog. CJ, Chen Chen, pinapayagan mo. Nasa iyong kwarto siya matulog. Kuya Gu, bakit ka nagmamadali? Takot ako sa dilim. Kailangan kong yakapin ni Achen para magkaroon ako ng kapanatagan. Ganito na kami mula pagkabata. Sa loob ng maraming taon. Ayaw mong makipagtabi sa akin. Sinabi mo, ang pagnanasa sa mundo ay parang baha at mabangis na hayop. Kung hindi ko kontrolin, lulunurin ito ang lahat. Ngunit ngayon, para sa kanya ay susuwayin mo ang iyong mga panata. ang takot niya sa dilim ay tanda ng hindi pa nawawala ang demonyo sa kanyang puso. Tutulungan ko siyang makatulog. Para lang sa kanyang kapayapaan. Paano ako makakatulog ng mahimbing kung hahayaan ko siyang magdusa? Pero ako ang dapat mong pakasalan. At siya ay iyong ex. Tama na, huwag mo na akong buluhin. Ang relasyon namin ni Jingjing. Nagsimula sa damdamin, natapos sa respeto. Huwag mong idamay ang iyong masasamang iniisip. Sa aming dalawa. CJ. Mabuti. Naku, Achen. Gusto ko na talagang matulog. Hindi nakabihis ang katawan, hindi nakakubli ang pagnanasa. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Isang pag-iisip ng makamundong pagnanasa, libo-libong apoy ng pagnanasa ang sisiklab. Ganyan ka manamit, gusto mo bang suwayin ang iyong mga panata? Pasensya na, bakit hindi mo tingnan ang suot niya ang mas malaswa? Sakto, may sasabihin ako sa'yo. Mananatili na si Jingjing dito ng matagal. Bakit? Bahay natin to, hindi sa kanya. Noon, nagnais din siyang magpakabanal. Pero dahil nag-aral siya sa abroad, hindi natupad. Ngayong bumalik siya, dapat kong bayaran ang dating pangako. Oo, gusto ka uring sumama kay Kuya Chen. Mag-aral ng badhism sa kanya. Eh ano naman ako? Isang palabas na pasunod-sunod lang sa'yo. Isang payaso na paalis-alisin mo lang. Tama na, huwag kang magtantrums. Tapos na usapan, kain na tayo.
Walang imig kapag kumakain, walang ingay kapag natutulog. Nakalimutan mo na ba? Achen, ang tamis ng orange na, tu, tikman Montag. Anong klaseng pagsamba yan ang ginagawa mo ngayon? Pagnanakaw ng pag-ibig sa harapan ng asawa. Bakit ka naman ganyan kamasakit magsalita? Kumain lang ng prutas, ano ba? Sinabi ko na. Lumaki siya sa abroad, natural na mas malaya ang ugali. Huwag ka nang magmalabis. Achen, tikman mo, tu, pilis. Ito ang paborito kong pagkain. Hindi siya pwedeng kumain yan. MS, bakit? Noong kasama ko si Kuya Echen. Ito ang paborito niyang kainin. Tama, DIBA, Achen, kain ka na. Shen Yuchen, noong nagkasakit ako, ang sinabawang manok na ginawa ng katulong, isang subo lang. Pinagbuwal mo ang mangkok. Sabi mo, alam kong may buto ng manok, bawal ang karne sa pagsamba. Sinabihan mo ako walang disiplina, paano magpapakabanal? Pinarusahan mo ako, pinapaluhod sa templo ng 3 araw. Hanggang sa himatayin ako, saka mo lang ako pinalabas. Ngayon, para sa kanya. Ganito kalaking taba, kayang-kaya mong lunukin. Walang saysay ang lahat ng bagay. Ang pagbabawal sa karne ay nasa isip lamang. Kung ibibigay niya, tatanggapin ko, tulong na rin kay Jingjing sa pagsamba. Pasensya na, MS Gu. Nasa pag-abot kay Kuya Chen lang ako. Nakalimutan kita. Ikaw, lagyan mo ng sabaw si MS Gu. Opo. Miss Gu. MS. Gu, ito po ang inyong zabaf. Iwan mo na, hindi ako sanay sa karne. MS. Gu, pakyos up, uminom po kayo ng zabaf. Ang sabaw ng aso na to, ipinagawa ko sa katulong. Nilagang 4 na oras. Masarap, PA? Paano mo nagawang maging ganito kalupit? Huwag mong sabihin nagpapakabanal ako. Kahit ordinaryong tao, hindi dapat uminom ng sopas ng aso. Sabi ng Buddha, may kaluluwa ang lahat ng bagay. Kapag ininom mo ito, baka maging mabigat na kasalanan sa iyo. Ang ingay Montag. Ang mukha ko, Ginawa na namin ang lahat, pero sobrang init talaga ng sopas. May peklat pa rin sa mukha ni MS Gu. Salamat. May bipolar disorder si Jingjing. Kaya nga siya nag-aral ng Buddhism sa akin para magpakalma. Hindi mo dapat siya ginulo. Kung sumunod ka lang sa kanya, hindi ito mangyayari. pero ang sinabi ko lang ay mga sinabi mo rin. At saka, ako ang napaso. Ako ang magkakapeklat. Bakit ikaw pa ang nagtatanggol sa kanya? Nagsisisi na si Jingjing. Hinahanap niya ang paraan para bumawi sa'yo. Sa harap niya, pakibawasan mo ang galit mo. MS. Gu, hindi ka o sinasadya. Hindi ka o na control. Ang sarili ko. Nagpakulo ako ng bagong sopas para humingi ng tawad. At para pampalakas din ng katawan mo. Sopas ng aso ulit. Paano naman, ayaw mo na nga noon. Hindi ko sadyang lalabagin ang bawal mo. Hingkayon. Ang niluto ko ay, Ano to? Ang baho ng amoy. sopas ito ng pusod. Nagtanong ako sa maraming tao. Sabi nila, tradisyonal ito para sa dugo at lakas. Ikaw, Nagtanong talaga ako sa maraming tao. Nag-ipon pa ako ng 79 na sariwang pusod para sa pinakamainam na sabaw. Inumin mo, na. ilayo mo iyan. MS. Gu, hindi Montag PABA ako napapatabat?
Taos puso akong humihingi ng tawad. Sino ba ang pinagpapanggap mo? Alam mo ba, kung gaano kahirap para kay Jingjing ang pagluto ng sopas na ito? Sayangin mo ba ang pagsisikap niya? Ayaw kong uminom. Kung hindi mo inumin, ibig sabihin hindi mo ako pinatawad. Chen. Ganito ba talaga ako kaya sa iyo, MS? Seryoso akong humihingi ng tawad sa kanya. Hindi mo kasalanan. Matigas ang ulo niya, palaging sarili lang ang nasusunod, ayaw makinig sa payo ng iba. Noon pa man sinabi ko na, ayaw kong malapit sa mundo. Pero pinilit niyang sumama. Kahit anong palayas, ayaw umalis. Inumin mo ba o hindi? Ito ay mula kay Jingjing. Hindi mo man inumin. Kailangan mong inumin. Chen, ano na naman ang nangyari sa kanya? Wala kang kinalaman, mahina lang talaga ang katawan niya. Guking man. Ang pagmamahal mo sa loob ng maraming taon ay mas nakakatawa pa kaysa sa pagsasanay ni Shen Yuchen. Saan ka pupunta? Naghihintay pa rin si Jingjing sa'yo. Shen Yuchen. Noon, sobra akong naging makasarili sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangan akong paalisin. Aalis na ako. Bakit iba na siya ngayon? Chen. Sinabi ko na. Huwag mo akong istorbohin kapag nagme-meditate ako. Hindi ko sinasadya, nakita ko lang na isang araw ka nang hindi kumakain. Nag-aayuno ako. Huwag kang makialam. Lumabas ka. Aalis na ako agad. Chen. Huwag kang magalit sa akin, okay? Sana huwag kang magalit. Nakita ko na ang Heart Sutra na sinulat mo. Kapag nagawa mo na ang lahat ng sinabi ko. At nakita ko ang iyong sinseridad. Siguradong magiging mabuti ako sa'yo. Pagkatapos, ikaw ay aking Elrashen. Bibigyan kita ng isang malaking kasal. Totoo man o hindi, hindi na mahalaga. Basta ang Heart Sutra, isa na lang ang kulang. Kapag natapos ko na ito, matatapos na rin ang aking paghahangad sa iyo. Sige, tatapusin ko ang huling Heart Sutra. Ito ang 1,000 Heart Sutra. Sa huli, Pumunta ka ngayon sa Zen Weizai at kumuha ng merienda. Ihatid mo sa address na ipapadala ko sa'yo. Madali ito, kailangang ma-deliver ngayong gabi. pero yung tindahan na iyon, sa kabilang lungsod, Tagay. Maganda Viasi Ateying. Maganda. Tara, Shat Yulit Para Kai Ateying, Tara. Ang tagal mong bumili ng merienda. Ang tagal na naghihintay ni Jingjing. Jingjing. Merienda para sa'yo. Chen, alam kong ikaw ang pinakamabait. Salamat ha. kaya yung sinasabi mong emergency, dumating ka lang. Para sa farewell party ni Zhao Jing. Kuya Gu, dumating ka na rin. Ngayong kumpleto na tayo, maglaro tayo ng game. Para mag-init ang pista. Siege. Sige, kahit anong gusto mo. Gamitin natin itong rosaryo para sa pasta flower. Pag natalo, dapat halikan ang nasa kaliwa. Siege. Kuya Gu, sumali ka rin. Medyo inaman ng game mo. Kuya Gu, baka masyadong conservative. Matanda na tayo, para lang masaya.
DBA, most exciting too. Kahit anong gusto ni Jingjing. Para sa kanya tong party. Ikaw ang masusunod. Ngayong handa na lahat, positions na. Simulan na natin. Tara Jingjing. Ikaw ang masusunod. Halikan Montag ako. Dito. Bahala ka. Halik, halik, halik. Isa PA. Bilis, bilis. Huwag mong gagalawin ang babae ko. Sino ka ba? Hinampas mo ako. Ikaw ang hinampas ko. Songyu, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, hindi ko malalaman na niloloko mo ako. Binibigyan mo ako ng sungay. Huwag kang mananakit, tatawag ako ng pulis. Sino ka ba? Alam mo ba ang relasyon namin? Ano ba kami? Kahit ano pa yan, bawal manakit. Ako ang sugar daddy niya. Milyon-milyon ang ginastos ko sa'yo, tapos ganito. Nandito ka pala kasama ng lalaking ito. Nakikita kayo ng palihim. Sasabihin ko sa'yo, mabuti pa nga na sinaktan kita. Kung magsasalita ka pa ng masama, papatayin kita. Umalis ka na. Shen, tulog Montag ako. Tumigil ka. Ano ang kailangan mong gawin para palayain siya? Ha ha ha. Palayain siya? Sige, halika. Inumin mo lahat ng alak sa mesa na ito, at palalayain ko siya. CJ. Dati mong sinabi, ang alak ay nagpapainit sa lalamunan pero nagpapagulo sa puso. Ito ay malaking bawal. Pero ngayon, sinira mo ito para sa kanya. Masakit ang tiyan mo, hindi ka pwedeng uminom ng ganyan. Huwag mo akong pakialaman. Achen. Gusto mo bang patayin ang sarili mo sa pag-inom? Natapos ko na ang alak. Pwede na ba kaming umalis? Oy, oy, oy. Sandali lang. Sino ang nagsabi sa inyong pwede na kayong umalis? Haha, pwede kayong umalis. Pero ibalik mo sa akin ang 10 bises ng perang ginastos ko para sa kanya. Magkano? Hindi masyado. 3 bilyon. Songyu, nawawala ka na sa sarili mo. Bakit mo hihingin ang ganyang kalaking halaga? Pwede. Pero wala akong ganyang kalaking pera ngayon. Manghihiram ako. Huwag mo siyang galawin. Sa mga nakaraang taon, wala kang ibinigay na kahit piso sa akin. At sinasabi mo pa ang mga salitang hindi dapat gamitin ang pera. Pero ngayon, para sa kanya, handa kang manghiram at gumastos ng malaki. Ang pagbibigay ay mabuti, ngunit ang pag-iwas sa pera ay isang pagsubok. Ito ang iyong sariling batas. Pwede mo bang sirain ang lahat para sa kanya? Wala akong oras ngayon para makipagtalo sa'yo. Ano ang numero ng card mo? Na-transfer ko na. Tapos na ba? Hindi PA. Hinihiram mo ang babae ko? Papatayin kita. Patayin ninyo siya. Ano ang ginagawa ninyo? Tumigil kayo. Huwag na kayong mag-away. Tumigil. Dati mong sinabi, ang suntok ay nagsisimula sa galit at nagtatapos sa hirap. Kung gaganti ka, siya ay demonyo at ikaw rin. Ang kasalukuyan mong sarili. Para kay Xiaojing, paulit-ulit akong sumuway sa mga patakaran. Handang maging demonyo.
puta ka. Papatayin kita. Jing Jing. Swerte mo ngayon, pero hindi ito ang huli. Humph. Ano sabi ng pulis? Guking Man. Pwede mo bang akuin ang kasalanan ni Zhou Akuin ang kasalanan. Pwede mo bang sabihin na ikaw ang nagloko? Si Zhou ay inosente at nadamay lang. Bakit? Bakit ako ang mag-aako ng kasalanan niya? Sikat na sikat siya ngayon. Puno ng mga paparazzi sa labas. Hahayaan mo ba na masira ang career niya? Malapit na siyang mag-star sa Green Snake kasama si Wen. 5 taon ka nang wala sa showbiz. Konting balita lang. Walang mag-intindi. Ayoko. Chen, maniwala ka sa akin. Wala akong relasyon kay Songyu. Siya ang nagbigay ng pera, tapos ako ang sinisi. Maniwala sa'yo. Huwag kang mag-alala, may paraan pa. May pag-asa pa ito. Pero ayaf nga NG ate Montag? May paraan ako. Utang ina mo, ikaw ang nagloko. Nadamay pa si Ed Saujing. Walang hiya ka. Guking Man, basura kang ka. Karapat dapat ka ba sa mga fans mo? Hindi ako ang nagloko. Hindi mo pa aminin ang kasalanan mo. Nasa top trending ka ngayon, sinadya mong magseto. Inagin mo si Zhou. Kahit hindi ako pumayag, desidido ka na pala. Ako ang aakon sa kanya. Ma'am, inireport ka ng asawa mo sa pagseto. Inagin mo ang sikat na actress na si Zhou. Toto ba ito? Narinig namin nainggit ka kay Miss Zhou Jing. Ayaw mo siya pinagtripan dahil kandidato siya sa Green Snake. Totoo bang ang mga past roles mo ay kapalit ng pag-inom? Hindi totoo, ito ay. Nakakalungkot ang ginawa ni Guking Man. Pero sana bigyan niyo siya ng pagkakataon na magbago. Ang babaeng ito, bakit hindi na lang mamatay? Dapat ibasura at palayasin sa showbiz ang mga tulad niyang gumagamit ng under-the-table na paraan. Nakita ko na ang 1,000 beses mong kinopya ang Heart Sutra. Noon, ipinangako ko sa iyo na ibibigay ko ang buong pagmamahal ko ng walang pag-atubili. Upang maging tunay na irresyen at gagawin ko ito, Hindi na kailangan, wala na tayong koneksyon mula ngayon. pero kailangan kong puntahan. Si Jingjing sobrang nagpanik siya kanina. Nasa ospital, ako lang ang makakapagpakalma sa kanya. Bahala ka. Chen, dumating ka rin. Ang sakit ng dibdib ko. Sabi ng doktor, okay ka na. Baka natakot lang ako, magiging okay din ako. Sa susunod, sabihin mo lang sa akin kung may problema ka. Ang showbiz, puno ng mga taong may iba't ibang motibo. Huwag kang makikisalamuha sa mga tulad ni Songyu. Siyempre naman, ikaw lang ang aking pinagkakatiwalaan, Chen. Pero paano nalaman ni Songyu? Nanandun tayo? Ang balita ng pag-uwi ko, ngayon lang. At ilang tao lang sa party ang nakakaalam. Ang mga kaibigan ko, tiwala ako sa kanila. ADE. Si Guking Man ang sinasabi mo. Siyempre siya yon. Nung humingi ako ng tawad sa kanya, ayaw niyang tanggapin. Gusto lang niyang pahirapan ako. Nainggit siya dahil ikaw ang minamahal ko, Chen. Ngayong binabas siya, kasalanan niya yon. Tulad niyang lumang babaeng walang kwenta. Hindi karapat dapat sa pagmamahal mo, Chen. Chen. Hindi mo pa ba naiintindihan ang nararamdaman ko? Sige, uwi muna ako. Chen. Bakit ka nagmamadali? Ipinangako ko kay Guking Man na kung magagawa niya ang 3 bagay, tatanggapin ko siya ng buong puso. Bilang aking minamahal. Nagawa niya, kaya tutuparin ko ang pangako ko.
Ito ang rosaryong ginawa ko para sa iyo sa loob ng 5 taon. Ito ang 1,000 beses. Nakinopya kong Heart Sutra para sa iyo. Ito, ang kulungang tiniis ko ng 2,000 araw para sa iyo. Shenyo Chen, tapos na ang lahat. Tayo. Wala nang pag-asa. Kingman, okay ka lang? Tara na. Guking Man. Asawa. Hindi maganda, binata. Nawawala ang asawa mo. Bakante rin ang kwarto. Ano? Naglayas siya. Kalokohan. Isang nag-aaral ng espiritu, ang lakas ng loob magalit. Grabe talaga to. Shenyu Chen, ang lakas ng loob mong gawin to sa'yo? Huwag kang mag-alala, kukuha ako ng pinakamagaling na doktor. Makakalimutan mo rin to. Hindi. Ang peklat na to ang magpapaalala sa akin. Na mahalin ang taong walang puso. Gaano kahirap ang kahihinatnan. Buti na lang. Nagising na ako. Kingman. SA Toto lang, simula PA lang. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Alam ko ang nararamdaman mo. Pero ang butas sa puso ko. Baka kailangan ng konting panahon. Kahit gaano katagal, hihintayin kita. Hoy, Shenyu Shen, kung hindi ka babalik, maniwala ka, magpapakamatay ako. 5 taon. Kami ni Wen, ang 2 best actor. Hintay ng 5 taon, sa wakas dumating na rin. Ang pelikulang Green Snake, ang pinakabagay. Nabida. Makalipas ang 1 linggo, official announcement na, mga kasama. Up-an-gan niyo, ha? Chen, tingnan mo, kakagaling ko lang sa ibang bansa. Sumali sa audition, ang bida sa pelikula, ako na ang napili. Sino pa ba kundi ako? Tingnan Montag nga. Congratulations. Chen, kanina pa naglalaro ng cellphone. Bakit Montag, ka-o pinapansin? Guking Man. Nasan ka? Shenyu Chen, bakit kanina PA, di Montag, ka-o pinapansin? Nasa isip mo ba yung babeng yun? Nasa isip mo ba siya? Sabihin ko sa'yo, ako lang dapat ang nasa puso mo, walang iba, alam mo? Narinig mo ba? Walang iba. May gagawin pa ako, alis muna ako. Shenyu Shen, pumalik ka. Kung alis ka, magpapakamatay ako sa harap mo. Mabuti. Magpapakamatay ako. Papatayin ko ang sarili ko para makita ninyong lahat. Guking Man, natupad mo na ang hinihingi ko. Umuwi ka na. Binalaklist mo ako. Pumayag na ako na maging monghe ko siya. Bakit galit pa rin siya?
Bakit walang nag-aalay ng insenso kung pampakalma? Gyu. Nakalimutan kong wala si Gukingman sa bahay. Dati siya ang nag-aayos nito. Huy, tahimik lang. May press conference pa tayo bukas. Kailangan matulog ng maayos para maganda ang itsura. Sige na nga. Si Zhao Jing ang nagligtas sa buhay ko. Kahit ano pa ang gawin niya, tiisin ko. Tatay, nanay. 10 taon na ang nakalipas nang mawala kayo, ako na lang ang naiwan. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Nang ako'y nawalan na ng pag-asa. Nakilala ko siya. Tibayan mo ang loob mo, huwag kang susuko. Sabi ng monghe, may nagmano ng 900 at 99 beses para sa akin. Nag-alay ng isang ilaw na hindi namamatay. Upang malampasan ko ang pagsubok. Noong una, si Zhao Jing ang nagligtas sa akin. Ngayon, ang gusto niya. Tutulungan ko siyang makuha. Kingman, uwi ako agad mula Hollywood. Pero hindi ako makakasama sa press conference mo ngayon. Pasensya na talaga. Dati naman akong Golden Horse Award winner. Wala akong hindi nakita, huwag kang mag-alala. Siya. Para sa akin ba siya? Magsisimula na ang press conference. Umupo ka na. Alam kong hindi niya ako iiwan. Maligayang pagdating sa Global Press Conference. Ng pelikulang Green Snake, bigyan natin ng masigabong palakpakan. Ang director ng Green Snake, si Derek Jiang. Maupo po kayo. Derek, maaari niyo bang ikwento sa amin ang tungkol sa pelikulang Green Snake? Ang pelikulang Green Snake ay nagkaroon ng mga pagbabago. Kaya't hindi pa namin natatapos ang pagpili ng bida. Ngunit ngayon, ang bida na nasa isip ko ay bumalik na. Kaya, ipinapahayag ko na ang pelikulang Green Snake ay opisyal nang magsisimula. Derek, naniniwala ako. Talagang gustong-gusto ninyong malaman kung sino ang babaeng hinintay ninyo ng 5 taon. Sino na BA Talogasiya? Pamilyar na pamilyar ang lahat sa kanyang pag-arte. Tumpak, maselan at may lalim. Ayapan niyang bigyan ng buhay ang karakter na lampas pa sa script. Hindi lang siya kinikilala sa industriya, kundi nanalo na rin siya ng mga prestihiyosong parangal sa buong bansa. Director Jiang, ang ganda ng pagpuri mo sa akin. Nahihiyan ako. Tignan mo nga kung okay ang hairstyle ko. Akyat na ako sa stage. Kamusta ang itsura ko? Akyat na ako Okay naman. Jing, kahit noon pa sikat ka na bago ka umalis ng bansa. Ngayong bumalik ka, top actress ka na. Dapat lang nahintayin ka ni Director Jiang. Jing, ikaw ang siguro ng box office. Congratulations, Jing! Kaya naniniwala ako na sa kanyang pagsali, magagawa ng pelikulang Green Snake na maabot ang narapat nitong kalidad. Kaya ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan. Ang bida ng Green Snake at siya ay Gu Kingman. Bakit siya? Gu Kingman.
Sinasadya mo bang suwayin ang utos ko? Ginagalit mo ako. Ang tagal na nawala ni Gu Kingman sa industriya. Bakit ngayon bigla siyang bumalik? At, ang payat niya ngayon, may peklat pa sa mukha. Si Juying nga naman, sikat ngayon. Pero noong una, sumikat lang siya. Dahil sa pangalang Little Go Kingman. Tama. Kamusta kayong lahat? Ako si Gu Kingman, matagal na tayong hindi nagkita. Talagang karangalan para sa akin na maging parte ng Green Snake. Gu Kingman. Pigilan mo na yan. Hindi ba't nangako ka sa akin na lalabas ka na sa showbiz? Ha? Anong nangyayari? Noon, si Gu Kingman. Dahil sa kanya umalis sa industriya. Pero hindi ba sinabi ni Zhao Jing na boyfriend niya ito? Love triangle? Grabe, ang gulo. Natapos mo na ang tatlong bagay na yon. Tutuparin ko ang pangako ko pagkatapos ng press con. Ipapahayag ko na ang relasyon natin. Ipapahayag sa publiko. Hindi ka karapat-dapat. Palagi siyang sumusunod sa akin. Bakit ngayon ay laging sumasalungat sa akin? Nagpapanggap lang ba siya para pababain ako? Ito ay malinaw na pandaraya. Bakit siya pa si Gu Kingman, mas matanda? Maaga siyang nagretiro, hindi niya kayang gampanan ang King Shi. Noong nakaraan ay may iskandalo pa siya. Bakit ngayon ay nagbabalik pa siya? Hindi ba natatakot si Director Jiang na mag-flop ang pelikula? Siya ay isang artista na may masamang record, walang karapatang umarte. Ang malaking produksyon na ito, Director Jiang. Hindi ka ba natatakot na sirain niya ang pelikula mo? Hindi ba ako mas angkop kaysa sa kanya para sa papel ng King Shi? At itong kasama ko. Siya si Ji Shen ng Shen Group. Handa siyang magdagdag ng pondo para sa akin. Tama, ang bida sa King Shi ay walang iba kundi si Miss Zhou. Gu Kingman, tigilan mo na, alam kong nagtatampo ka lang. Tama na yan. Director Jiang, gusto mo bang ang pelikula mo ay malugi? Pero si Miss Gu Kingman ay ang pinili ng aming investor bilang bida. Ano? Imposible yan. Anong investor ang gustong gumamit ng isang artista na walang proyekto sa loob ng 5 taon? At isang artista na hindi na sikat para sa isang importanteng papel. Siguro nakaakyat ka lang sa posisyon sa pamamagitan ng palakasan, Gu Kingman. Alam ba ito ni Empoovin? Kung alam niya na ang kanyang kasama ay isang taong marumi, payag kaya siya. Gu Kingman, ang kasakiman at pagnanasa ay isang hakbang lang patungo sa impyerno. Masyado kang sakim, ayaw mong magbago. Nagbenta ka pa ng sarili mo para sa katanyagan. Sayang ang pagtanggap ko sa iyo bilang kasama. Kailangan ng ebidensya, walang basehan ay paninirang puri. Pwede ko kayong kasuhan. Director Jiang, ang ganitong artista, kung gagamitin nyo, hindi ba kayo natatakot na ang pelikula ay boykotehin ng mga manonood? Hindi ba kayo natatakot na masira ang reputasyon ng pelikula? Pero ang galing ni Gu Kingman sa pag-arte ay kinikilala ko, hindi lang ako. Director Jiang, huwag kang mag-alala. Kahit hindi mo siya gamitin. Maroon Ding Pondo. Sinabi ko na kanina, si MR Shen ay handang mamuhunan sa pelikulang ito. O baka naman, may personal na relasyon ka rin kay Gu Kingman? May relasyon ba kayo? Ikaf, Director Jiang, hindi nyo kailangang maniwala sa mga chismis na yan. Dahil sa aking acting talento. Ako'y nakakuha ng pagkilala mula sa inyo at sa mga investor. Kung hindi pa rin sila naniniwala, ngayong araw na ito, handa akong harapin ang mga manonood sa buong mundo. At makipagpaligsahan kay Zhou Jing sa acting. Live na paligsahan sa pag-arte. Paano niya nagawa yon? 5 taon na siyang hindi umarte. Gusto niya bang mapahiya sa harap ng buong mundo? dapat kahihiyan lang, tu? Paano siya magaling na umarte? Gu Kingman, di ko inakalang dahil sa pag-ibig ay magiging galit ka. Nagsiselos ka kay Zhou Jing hanggang sa puntong ito. Zhou Jing, may bayad ka bang makipagpaligsahan sa akin? Panalo na ako sa'yo, sigurado. Pero Ikaf, sigurado ka bang gusto mong mapahiya sa harap ng napakaraming tao? Ang kinabukasan mo sa showbiz ang nakataya rito. Huwag mong problemahin ang kinabukasan ko. O baka naman, natatakot ka na? Kahit na may konting talento siya. Pero dahil sa tagal na hindi umarte, siguradong hindi na siya sanay. Bakit ako matatakot? Huwag mong sabihing inaapi kita. Bibili tayo ng isang eksena mula sa pelikula para sa ating paligsahan. Pagkatapos, tingnan natin kung sino ang mas gusto ng mga tao. Sige, pumili ka. Inaabangan ko to.
Ang pipiliin ko ay ang eksena kung saan tinutukso ng King Snake si Fahay para siya'y malaglag. At ang kapareha ko, si Emar Shen ang pipiliin ko. Gukingman. Masyadong malaki ang iyong kasakiman. Kaya't ipapaalam ko sa iyo ang masamang bunga ng pagsuway sa mga alituntunin. Grabe talaga si Zhu Ying. Napakalanding na eksena, ipinagawa pa. Sa asawa ni Gukingman. Sobrang intense. Nauna pa kay Gukingman, mukhang. Lalong hindi siya makakapag-focus sa pag-arte. Sabi Montag demonyo ako. Demonyon ga ano naman? Kalimutan mo na ang Buddha. Ako na lang. Dynaman mukhang King Snake 2. Mukha siyang chef na pokpok sa kalsada. Mukhang nauna yata ang salita ko sa gawa. Para siyang naglalive na malapit ng maban. Cut, cut, cut. Okay na yan. Derek, kumusta ang pagganap ko? Hindi maganda. Dahil hindi mo talaga nahagila. Ano ang tunay na diwa ng karakter ni King Shi? Hindi nakakagulat. Siyempre, si Miss Zhu ay abala lang sa pag-akit sa iba. Nakalimutan niyang si King Shi ay isang demonyong umibig, lumuhod at namatay. At nagdusa. CJ, pipiliin ko pa rin si Amy Shen bilang kapareha ko sa eksena. Ang pinili ko ay ang eksena ng paghihiwalay ni King Shi at Fahay. Tatlong beses akong lumibot sa tour. Nagtawag ng walang sagot. Siyam na gabi akong nag-insenso, ngunit hindi kita nakita sa panaginip. Sabi ko, demonyo ako. Sabi mo, Buddha ka. Ngunit ayaw mo akong iligtas. At ayaw mo rin akong patayin. Ano ba ang dapat kong gawin? Para sa iyo. Isinuko ko ang aking karera, isinuko ko ang aking pangarap. Bakit ayaw mo pa rin akong tanggapin? Sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Sabihin mo sa akin. Ano pa ba ang maaari kong gawin? Kapag ang demonyo ay nagmamahal, ito ay isang pagsubok. Kapag ang Buddha ay nagmamahal, ito ay isang kasalanan. Ngunit kung ang pag-ibig ay walang kasalanan, sino ang may kasalanan? Limang-daang taon akong nagpakabanal. Para lang maging tao. At ikaw, 1,000 taon kang nagpakabanal. Para lang makita na hindi ako tao.
Sige na. Noon, hiniling ko sa iyo na iligtas mo ako. Ayaw mo. Kaya ngayon, ako ang magliligtas sa iyo. Tapos na ang aking pagganap. Ang palakpakan ng mga manonood ang nagsasabi ng lahat. Ikaw, Gu Kingman, ang King Shi na hinahanap ko. Hindi pwede, hindi ako nasa kondisyon kanina. Dapat ulitin natin. Ulitin. Kahit ilang bises pa natin ulitin, hindi ka pa rin magaling, sabihin ko sa iyo. Miss Zhao Jing, patas ang pagkakataon. Huwag kang magpangga. Ikaw talaga ang hindi patas, noong inanunsyo. Ang listahan ng auditions, wala talaga ang pangalan niya. Kaya ba ito dahil may sugar daddy siya? Para makapag-shortcut, para lokohin ang mga manonood. Tumahimik ka. Pilit ang mga dahilan mo. Gu Kingman. Hindi ko alam kung paano mo napapasunod ang iba. Pero payo ko sa'yo. Ang pagnanakaw ng oportunidad ng iba ay kasalanan mo balang araw. Babalik sa'yo ang karma. Gamit na naman ang relihiyon para pilitin ako. Shen Yuchen, ayoko na sa'yo. Chen, hindi siya makikinig sa payo mo. Gu Kingman. Si Wen, ayaw na ayaw niya sa mga umaasa sa backer. Hindi siya papayag na maging leading lady mo kung may hiya ka. Umalis ka na lang. Ikaw na may sugar daddy, nagnakaw pa ng asawa ng iba. Tapos magtuturo ka pa sa akin. Hinamak Montag ako? Gusto mo ba talagang pagpunitin ko ang bibig mo? Lumabas ka na. Hindi papayag si Wen na maging leading lady mo. Sinong nagsabing ayaw ko? Miss Zhao, sa harap ng maraming tao, hinampas Montag si Kingman. Mukhang ikaw ang artista na may masamang ugali. Huwag kang magpapaloko sa itsura niya. Umaasa lang talaga siya sa backer. Dahil idol kita. Gusto kitang tulungan na palayasin siya sa pelikula. Huwag kang mag-alala. Ako ang pumili kay Gu Kingman bilang leading lady para sa Green Snake. Ano? Hindi pwede yan. Akala ko nasa Hollywood ka na. Bakit ka bumalik? Kakabalik mo lang, tapos maraming kamera. Nag-aalala ako, kaya pinapunta ko na lang ang manager ko. Ayos naloko ka rin ng babaeng to. Gu Kingman. Gusto mo bang masira ang pangalan niya dahil sa backer? Wala nang investor na kukuha sa inyo. Investor? Ako ang pinakamalaking investor. Kilala ko si Kingman. Noong extra pa lang kami sa Hengdian. Ako ang may gusto sa kanya, matagal ko na siyang hinahangaan. Kung ikaw ay muling manlait kay Kingman sa harap ko, huwag mong sisihin ang sarili mo kung ano ang gawin ko sa'yo. Kingman, gustong-gusto kita talaga. Pwede ba tayong maging magkasama? Hindi niya gagawin yon. Ako ang kanyang pinanghahawakan. Gusto ko. Gu Kingman, anong ginagawa mo? Asawa mo ako. Nagtataksil ka sa harap ng lahat. Kung tama ang alala ko, hindi pa tayo nakakapagpakasal, di ba? Sa batas, hindi tayo mag-asawa. At saka, ikaw ang nag-aksaya ng 5 taon ng buhay ko. Pinagawa mo ako ng 3 nakakatawang bagay. Bago mo ako bigyan ng pangalan. Pero ngayon, ayaw ko na ng pangalang yun. Natapos mo na ang mga kondisyon ko. Pwede na tayong magpakasal.
Masyado kang feeling. Ang mahal ko ngayon, si Wednesday. 10 taon na kaming magkakilala. Sa lahat ng mga taong yon, siya ang laging nandyan. Sumusuporta sa akin. Kaya, kahit nasugatan ako ng pag-ibig, handang-handang tanggapin ang taong tunay na nagmamahal sa akin. Kingman, huwag kang mag-alala, nasasaksihan ito ng buong mundo. Ako si Wenjie, isusugal ko ang lahat. Para pakasalan si Gu Kingman. Mahalin, igalang, at protektahan siya. Hanggang sa huling hininga. Gu Kingman, ang pagsisinungaling ay pinagmumulan ng kasalanan. Pwede kong gawin ang hindi ko dapat gawin, tanggapin ang iyong pagmamahal. At gawin kitang aking kasama. Tutulungan kitang magbago. Huwag kang magpakaswail. Kanina ko pa sinasabi sa'yo, hindi kita mahal. Impossible. Ako lang ang dapat mong mahalin. Noong mga panahong, nagsulat ka ng 1000 beses ng mga sutra para sa akin. Dugo na ang daliri mo pero hindi ka pa rin sumuko. Sinabi mong kailangan mong makuha ang aking pagkilala. Hindi ba't yan ay pagkahumaling? Noong nag-bleeding ako sa tiyan at na ospital, tinanggihan mo ang lead role sa pelikula. At nagdasal ka sa labas ng isig buong gabi sa mga Diyos. Sabi ng nurse, nagdasal ka hanggang sa dumugo ang lalamunan mo. Gu Kingman, ang apoy na ito na sumusunog sa katawan, ibinigay ang lahat. Sa puso mo, ay pawang ilusyon lamang pala. Hindi ba't malalim ang pagmamahal mo? Palang pala alam mo, nagawa ko ang lahat ng ito. Paano mo naman ako trinato? Sinasabi mo ang pangarap kong maging artista. Dahil sa sobrang pagnanasa, pinatigil mo ako, pero para lang sa kanya. Ilang beses akong nagluto ng masustansyang pagkain para sa'yo. Lahat ibinigay mo sa aso, pero kinain mo ang karne na ibinigay niya. Bilang nobya mo, hindi man lang ako pinapasok sa kwarto mo. Pero si Xiaojing, kasama mo sa kama. Malapit na malapit. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng ito? Siya. May utang na loob ako sa kanya. Utang na loob o pag-ibig, o baka gawa-gawa mo lang? Tanong ko sa'yo, sinabi ba niya na siya ang nagligtas sa'yo? Alam mo ang nangyari noon. Hindi na mahalaga ang katotohanan mula ngayon. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Alamin mo kung sino ang naglagay ng longming lamp nang iligtas ako. Gu Kingman, huwag mo na akong galitin. Nagselos ka na naman. Alam kong mahal na mahal mo ako, sige, papayag ako na bumalik ka. Basta huwag kang gumanap sa pelikula ni Wednesday. May masamang balak siya sa'yo. Noon kaya kong umalis para sa'yo, ngayon kaya ko rin. Para sa tagumpay ng minamahal ko, gaganap ako bilang bida sa Green Snake. Ang pinakamimiti ni Kingman ay ang mag-artista. Alam mo ba kung gaano siya nahirapan noon, bago naging Best Actress 5 taon na ang nakalipas? Kung hindi dahil sa'yo. Baka matagal nang naging sikat na artista sa buong mundo si Kingman. Ngayon gusto mo pa siyang pigilan. Kingman, basta huwag kang makisama sa kanya. Mula ngayon hindi na kita hahadlangan. Bumalik ka sa akin. Sige na. Huling sasabihin ko sa'yo, ang mahal ko ay si Wednesday. Siya ang kasama ko habang buhay. Kingman, mahal kita. Gu Kingman, talaga bang hindi mo na ako mahal? Ano? Yung long life lamp noon? Si Gu Kingman ang naglagay. Opo, Mr. Shen. Si Xiaojing, bukod sa tinustusan ni Songyo, may malalaking transaksyon din siya sa iba-ibang lalaki. Nakuha ko na. Xiaojing, Ano, yun Achen, tinatawag Montag ako? Xiaojing. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Achen, hindi naman ako. Ayoko lang kay Gu Kingman. Na makuha niya ang gusto niya.
Sobrang hindi ako makapagpigil. Pwede Montag ba akong tulungan ulit? Bakit ka hindi nagsasalita? Hindi mo ba sinabi na susundin mo lahat ng gusto ko? Bakit hindi ka pumunta kay Songyo mo? At sa mga Li at Zhao mong boss? Niloko mo ako ng ilang taon. Tapos may mukha ka pang humarap sa akin. Purely work lang ang relasyon namin. Nagsisinungaling ka pa rin. Yung long life lamp noon, hindi ikaw ang naglagay. Bakit mo ako niloko? Hindi ko naman sinabing ako ang naglagay. Bigla na lang akong sumipod doon, nagka-misunderstanding ka lang. Ikaw ang may problema, bakit ako ang sinisisi mo? Ikaw ang nagpauwi kay Guking Man. Tara. Dadalhin kita para humingi ng tawad sa kanya. Tiyak na patatawarin pa niya ako. Umalis na siya, nagpapanggap ka pang sentimental. 5 taon kayong magkasama, hindi mo siya tinanggap. Ngayong umalis na siya, nagpapaka-sentimental ka pa? Kasi nga, hindi ako pwedeng lumabag sa tuntunin. Eh bakit sa akin, pwede kang lumabag? Ang lamp ang pinaniniwalaan mo, hindi ang tao. Mga nakaraang taon, ikaw ang nanakit sa kanya. Pinabayaan mo siya, anong karapatan mong magtanong sa akin? Huwag kang magpakasanto. Nadala lang ako sa panloloko mo. Okay lang. Dadalhin kita para humingi ng tawad sa kanya. Tiyak na patatawarin pa niya ako. Wag kong monggarap. Sa presscon, naghalikan na sila. Puno ng trending ngayon ang mga yan. Wala ka ng pagkakataon. Ano? Nag-engage na sila? Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi ko papayagan yan. Ha ha ha. Karapat dapat lang sayo. Alam Montag ba? Sasabihin ko sa'yo. Kung kaya kitang itaas, kaya rin kitang ibagsak sa putik. Subukan mo. Kapag wala na ang aking proteksyon. Ano ang gagawin sa'yo ng mga sugarol? Hindi pwede, Achen. Hindi ka ba isang deboto? Dapat mong patawarin ako. Dapat mong harapin ang masamang bunga ng iyong mga kasalanan. Achen, Shen Yushen, pumalik ka. Direk, kailan tayo magsushooting? Naku, sa pagdating mo, sigurado magiging hit ang pelikulang ito. Dapat maging blockbuster ito. Handa na ang pagkain. Kailan darating ang producer? Oo nga pala, may dadalhin gayong. Bagong investor, darating na. Talaga? Kung may bagong pondo, siguradong. Mas magiging kalidad ang produksyon. Tama. Ako na ang magbubukas. Nandito na. Wen, Best Actor, ito ang bagong investor natin. Ginong Shen Yuchen. Hindi siya welcome dito. May misunderstanding BAKO? Baka pwede tayong umupo at mag-usap ng maayos. Kingman. Huwag kang magkamali, sincere akong naniniwala. Nakarapat dapat ang pelikulang ito sa aking investment. Sige, usapang negosyo lang ngayon. Umupo ka. Ginong Shen, nagdala ulit ng 2 bilyong pondo para mas pagandahin ang pelikula. Ang laki naman ng investment ni Ginoong Shen. Kakabayad lang ng 3 bilyon para kay Saojing. Ngayon naman, 2 bilyon sa akin. Kaya mo pa ba? Mababayaran mo pa ba ang mga utang mo? Para sa'yo, handa akong magpakasira. Humihingi ako ng tawad sa mga nagawa ko. Ginoong Shen, dahan-dahan lang sa pag-inom. Ang basong ito, para sa iyong libo-libong dasal. Ang basong ito, para sa 5 taon mong pagtitiis. Ang isang basong ito,
para humingi ng tawad sa pag-alis sa trabaho para sa'yo. Ang isang basong ito para humingi ng tawad sa pagpilit sa iyong uminom ng sopas. Ang isang basong ito para humingi ng tawad sa hindi ko pagprotekta sa iyo. Hindi ganito. Ang ginawa ni Gukingman. Masakit din sa amin pero sana ay bigyan niyo siya ng pagkakataong magbago. Ang isang basong ito para humingi ng tawad sa pagpilit sa iyong tanggapin ang kasalanan. Kingman, pakiusap, patawarin mo ako, pwede ba? Shen Yu-chen. Akala mo ba sa paggawa mo nito ay mababayaran mo na? Ang pinsalang ginawa mo kay Kingman? Shen Yu-chen. Naalala mo pa ba ang peklat na ito? Ito ay patuloy na nagpapaalala sa akin na hindi ko dapat patawarin si Shen Yu-chen. Shen Yu-chen, ano ang ginagawa Montag? Ang pagsira sa sarili ay masamang landas. Handa akong sirain ang aking mga panata para sa'yo upang hilingin na bumalik ka. Ngayon si Zhao Jing ay pinagbawalan na sa buong industriya. Nagdusa sa sariling kasalanan. Araw-araw din akong nagsisisi. Kingman, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Direktor Jiang, tigil muna tayo ngayon, pagod na ako. Kingman, huwag kang aalis. Bitawan mo ako. Kayo na. Naglakas loob kang hawakan ang babae ko. Siya ay babae ko. Shen Yu-chen. Kung magpapatuloy ka sa pagiging baliw, tatawag ako ng pulis. Ano ba ang meron siya? Umutang para uminom, nasira ang mukha. Kakadikit ko lang sa mundo para sa'yo, paulit-ulit na sumuway sa aking mga panata. Bakit mo pa rin pinipiling sumama sa kanya? Dahil ikaw ay nagpapadala lang sa sarili mong emosyon. Ang mga panata na iyong itinakda, noong araw na bumalik si Zhao Jing, ay tuluyan nang nawala. Hindi. Hindi ganito. Shen Yu-chen, ang mga panata at tuntunin na sinasabi mo ay mga tanikala lamang na nagkulong sa akin. Marami kang sukat sa puso, pero wala kang kayang sukatin na tunay na pagmamahal. Dapat sana ako'y nagniningning na bituin sa ilalim ng mga spotlight. Ngunit pinutol mo ang aking mga pakpak at naging isang taong puno ng hinanakit sa iyong mga labi. Kingman. Nagkamali ako. Alam ko na noon, ikaw ang naglagay ng walang kamatayang ilaw para sa akin. Ikaw ang nagligtas at nagbigay ng bagong buhay sa akin. Mahal pa rin kita. Ang pagmamahal mo ay parang bulaklak sa tubig at buwan sa salamin, pawang kasinungalingan. Magpapakasal na ako kay Zaye. Huwag mo na akong gambalain mula ngayon. Binabati namin sina Wenshai at Gukingman. Para SA Best Actor at Best Actress. Congratulations, SA Green Snake. Para SA Best Picture. Gukingman, putang ina Montag. Inago mo ang lahat sa akin. Magsalita na kayo bilang mga nagwagi. Espesyal na pasasalamat sa aking asawa, Binibining Kingman. Siya ang nagbigay liwanag sa aking buhay. Nagpapasalamat din ako sa aking asawa. Gukingman. Kahit mamatay ako, isasama kita. Papatayin kita.
Hinding-hindi mo magagawa. Nasaktan ulit si Kingman. Shen Yuchen. Ang walang kamatayang ilaw na yon. Ang siyang nagbigay sa akin ng lakas ng loob at pag-asa upang mabuhay. Ang buhay ko noon ay nailigtas mo. Ngayon, ibabalik ko sa iyo. Huwag mo na akong kamuhian. Pwede ba?